umaga mga bata. Magandang umaga po, Binibining. So ako nga pala po si Binibining Mary J. Talanoy at maaari niyo akong tawagin Binibining Jeka. At ako ang magiging guro ninyo sa araw nito. So, tumayo muna tayo lahat para sa ating panalangin. So, sino ba gusto mangyari? Ilan? Tayo ay manalangin para ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ama namin, nasa langit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. bigyan mo kami ng aming sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagtawad namin sa mga kasalanan sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa mga masama. Amen. Ama, So, bago kayo umupo, at bang tingnan ko muna kung may mga basura sa ilalim ng sakit o at kung meron, pulot ito at itapo sa lalagyan ng basura. Sa iyo sa inyo, ang pagkakaroon ninyo so, maaari na kayo, opo. Ngayon, bibigyan ko muna ang attendance. Taas niyo yung kamay, kasabay nito ang pagtaas ng card na may nakasulat na kanto. So, Rachel, narito ako. Aiden, nandito ako. Limar. Nandito po ako. So, nakalagalak naman dahil kayo ay present ngayong araw. So, bago tayo magsimula, may mga tutuloy ako na dapat natin sundin. So, narito ang ating alituntunin na dapat natin isundin. So, una, pakibasa. Itaas ang iyong kamay para magsalita o tumayo. So, itaas lang yung kamay kapag kayo ay gustong magsalita o tumayo. So, pangalawa, Makinig kapag nagsasalita ang iyong guro. so ibig sabihin kapag nagsasalita ang iyong gorosan, yung harapan ay makinig lamang kayo at kapag nagsasalita ang iyong kaklase ay makinig din kayo. So, pangatlo, Mga pita ng pagdanak sa lahat ng oras. so matuto tayong magsabi na po at opo at pagbati sa iyong guro at mga kaklase. So, panghuli, Sumunod sa mga direksyon. So matuto tayong magbasa ng panuto para o sumunod tayo sa direksyon para maunawaan at maintindihan ninyo kung ano ang gagawin. So, ano nga pala ang huli natin pinalaki noon? Meron bang nakakaalala? Taas ng kamay kapag kayo ay sumagot. Yes, Panghalit na panahon. So ngayon, may larawan akong ipapakita sa inyo. So, ano ba ang napansin niyo sa larawan ito? May bata. Tama. So, base sa inyong nakita sa larawan, ang bata ay masaya. Siya ay Masaya. tama. Siya ay nabasa sa ulan o siya ay naliligo. Siya ay nasa labas. Labas ng ilong. So, ngayon, may akong kwento. Ito ay tungkol sa aking kaibigan na pangalan ay
si Juan o pinamagatang ng batang si Juan. So, ang batang si Juan. Sinabihan ng kanyang ina na magdala ng payong sapagkat nagbabadya ang ulan. Dahil sa makulimlim na kalangitan, ngunit dahil sa pagmamadali ni Juan, ay hindi na niya inintindi ang hiling ng kanyang ina. At dahil nagtungo palabas. So habang naglalakad si Juan, mga ilang metro na ang nilakad mula sa kanilang bahay ay biglang bumuhos ang malaking ulan at nabasa siya. Wala siyang dalang panangga ng ulan, kaya naman dali-dali ito tumakbo papalayo at sumilong. Sa huli, matapos ang araw, umuwi si Juan ng nilagnat dahil siya ay nabasa sa ulan. So, base sa ating binasa na may kwento mga bata, mayroon akong kaunting katanungan. So, sino-sino ang tauhan sa kwento? Wala naman yung ina. Taas lamang yung kamay. So, James? Juan. Si Juan at? Ina. Tama. So, narito ang iyong prize. Salamat po. Salamat po. So, pangalawang tanong. Bakit kaya nabasa si Juan sa ulan? Hindi siya nagdala Dahil dahil hindi siya nagdala ng payong, hindi siya nakawit sa kanyang ina. tama. Dahil hindi siya nabalik sa kanyang ina, kaya nabasa siya sa ulan. So, sa ikatlong, Sarah? Magdala ng payong. Tama, sinabihan siya ng kanyang nanay na siya ay magdala ng payong. So, sa ulit tanong, ano kaya ang epekto o kinalabasan o nangyari kay Juan? Crystal? Tama, siya ay nilagnat o siya ay nagkasakit. So, may mga ideya na ba kayo kung tungkol saan ating aralin ngayon? Oo. Wala? Wala po. Wala ba po? So, ang ating tatalatayan ngayon ay tungkol sa sakit At bunga ng mga pangyayari sa araw na ito. So, nais ko muna basahin ninyo sabay-sabay ang kausap na mula sa binasa natin kwento kanina. Maaari bang sabay-sabay natin basahin itong mga kausap? Sinabihan si Juan ng kanyang ina na magdala ng payong sapagkat nagbabadya ang ulan dahil sa makulimlim na kalangitan. Dahil sa pagmamadali ni Juan ay hindi niya naiintindihan ang hiling ng kanyang ina. Bumuhos ang malakas na ulan at nabasa siya dahil wala siyang dalang payong. Matapos ang araw ay umuwi na si Juan at nilagnat dahil siya ay nabasa ng ulan. So, ano nga ba ang sanhi at bunga kung meron bang nakakaalam sa inyo? So, ang sanhi, ito ay isang pangyayari na may pinagulan o dahilan. At ang bunga
Sinabihan si Juan ng kanyang ina na magdala ng payong sapagkat nagbabadya ang ulan dahil sa makulimlim na kalangitan. So, saan or alin ang sanhi at bunga dito sa pangungusap? Maaari kayong magtaas ng kamay at kayo ay sumagot. Alin ang sanhi at bunga dito sa pangungusap? Sinabihan si Juan ng kanyang ina na magdala ng payo. At ano kaya sa palagay ninyo ang sanhi? Yes, Madeline? Ang sanhi ay nagbabadya ang ulan dahil makulimlim na kalangitan, kaya sinabihan si Juan ng kanyang nanay na magdala ng payo. Tama. At ano naman kaya ang bunga sa pangungusap? Alin ang bunga sa pangungusap na ito? Sinabihan siya ng nanay na magdala. Tama. So dito sa pangalawang pangungusap, dahil sa pagmamahal ni Juan ay hindi niya na inintindi ang bilin ng kanyang ina. So, alin ang sanhi dito? Yes, Dayan? Kanang dahil sa pagmamadaling buwan niya, ang bunga kay kanang hindi niya naintindi ang bilin. Tama. So, sa ikatlong pangungusap, bumuhos ang malakas na ulan at nabasa siya dahil wala siyang dalang payo. Alin ang sanhi at bunga? Yes, James? Bumuhos ang ulan sa ulan. Ang sanhi at ang bunga ay nabasa siya. Pero wala siyang dalakay. Tama. So, ang panghuli, matapos ang araw ay umuwi na si Juan ng nilagnat dahil siya ay nabasa ng ulan. So, alin ang sanhi at bunga? Yes, James? May isa ba? Nabasa siyang ulan. Tapos bunga kay umuwi si Juan. So, tama lahat ang iyong sagot. So, give yourself a fireworks clap. So, this is how you do it. 1, 2, 3, 4. Boom. So, again. So, ulitin natin. Sabay-sabay. So, narito pa ang ilang halimbawa ng sanhitan bunga. So, sa larawan ito, ano ba ang napansin ninyo? Sa unang larawan? Utol. Tama. So, dito sa kasunod na larawan, so, alin kaya ang sanhi? Ang nakatulog. Nakatulog. Tama. Ang bunga ay tama. So, siya ay natulog sa klase, kaya bumagsak. So, dito sa pangalawang larawan, Kaya nagalit. tama. Ang mga bata ay maingay o nagulog. Kaya naman, nagalit ang guro. So, dito sa ikatlong larawan, Mainit ang panahon. Kaya natuyo ang alamit. tama. Mainit ang araw. Kaya naman, natuyo ang mga damit. So, sa pang-apat na Kumain larawan, ng mga matamis. Kumakit ang ganyang ngipin. tama. Siya ay kumain ng candy, kaya so, sa pang-huling larawan, tama. Mula ng malakas, kaya
Kulangan kayo ng 5 minuto at isulat ito sa iyong papel. So, nagkakaintindihan ba? Opo. Samahan na kayo magsulat. Sulat kayo. So, tapos na ba kayong sumagot? Tapos na ba kayo magsulat? Sumari ninyo ito yung ipasa. Ipasa ninyo ito sa harap. So, ngayon, subukan naman natin kung gaano ninyo naiintindihan ang aking aralin. So, mayroon akong inihandang mga pangungusap
Kailangan magpapangat ako ng 4 na grupo. So simulan natin ang pagbibilang. Suntokin din ka Crystal. Isa. Dalawa. Apat. Tatlo, apat. Jemar, isa. Dalawa. Sam, apat. Sam, apat iso. So, sa unang pangkat, maaari ba kayong tumayo para makita ninyo kung sino-sino ang iyong mga kagrupo? Maaari na kayong umupo. So, sa pangalawang pangkat, maaari ba kayong tumayo? Okay, so, pwede na kayong umupo. So, sa ikatlong pangkat, Tatlo. tumayo ang tatlong pangkat. Tatlo. Tatlo, apat. Rabi, rabi. Maaari na kayong umupo. At sa panghuling pangkat, pwede na kayong umupo. Ngayon, dito uupo ang unang pangkat. At pangalawang pangkat, dito sa likod at pang-tatlo at 4. So, pag sinabi kong una, kayo ay tatayo. At pangalawa, kayo ay pumunta sa iyong pagrupo. At pang-tatlo, kayo ay uupo. At pang-apat, kayo ay uupo at maging sa iyo. Una. Tatlo. So, para naging patas ang ating gagawin ay magbibilang ako ng 1 hanggang 3. At kayo ay paunahan o kung sino ang makakuha ng sagot. So, bawat may sagot ay may katumbas na isang sagot. So, dapat mabilis kayo sa pag-iisip, magtulungan. So, ang bata ay paggalang, dangal ang kanyang So, ang nakakuha ng tamang sagot ay ang ikalawang pangkat at ikaapat na bayuta. Dahil ito ay bunga. At sa likod ay ang batang may paggalang, dangal ang kanyang magulang. Ang siya ay ang sinamat. Ang dalawang kausap. Ang bawat mahusay sa oras, tunay na may magandang kinabukasan.
So sa uling, ibang usap, hindi siya naliligo kaya siya ay mabaho. Tama. So ay sani. Dahil hindi siya naligo kaya siya ay mabaho. So bigyan mo yung sarili na fireworks class. 1, 2, 3. So sa ating lakang aralin. Wala pa Instagram ba na yun? So